So kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan because yan po siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin o binasag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Opo. So paano ho kaya yun, ma'am? Kung kasi Attorney, medyo ako'y kumbaga ako'y tumutulay doon sa iyong kaisipan kasi nga parang ang reaksyon ng iba sa mga survey na ito kapag pabor doon sa na-survey. Sorry, napuputol po. Attorney Claire, hindi na ho ba akong naririnig, Attorney? Narinig ko na po, Sir Ted. Salamat. Opo, kanina po ang tanong ko lang, usually po kasi ang reaksyon nga ng marami doon sa mga make question sa resulta po ng survey, whether pulse man yan o SWS, kapag pabor sa kanila yung survey, okay yan. Pag hindi pabor sa amin, may question kami. Ano ang inyong masasabi doon, Attorney? Well, depende po siguro yan sa pananaw ng iba. Kasi po may nagsasabi dati, may nagsasabi naman po before, na yung Pulse Asia daw ay propaganda tool ng mga Duterte. So kahit ano pa po yan, kahit yan ang pananaw ng ibang tao, hindi po yan ang pananaw ng administrasyon. Kahit ano pong survey ang dumating at magpakita ng kanilang mga data, yan po naman ay ikukonsidera. So kung yan po ang tingin ng ibang tao, ay hindi po natin masasagot kung ano yung damdamin ng iba. Okay, sige po. Pero kaninyo, kay Chacha kanina, dahil sabi ho mismo ni Ginoong Holmes kahapon sa aming panayam, sa isa pong administrasyon na kababahala ito. Sabi nga niya, ito po ay one for the books. Ika niya, yung pong small or no trust, 54%, kalahati. At maging yung pong sinasabing disapproval ay 53%. Kaninyo, ito po ay ito po, bagamat may question kayo sa pamamaraan siguro at doon nga sa mga binabanggit ng respondents, ito po ay challenge ngayon sa communications ng Presidente. Talagang challenge po ito. Okay, ano pong aasahan namin sa panig po ninyo at ni Secretary J. Ruiz? Kasi sabi din kahapon ng Pulse Asia ng kanilang presidente na parang dapat yung messaging mas maging malinaw at makarating talaga sa mga Pilipino sa usapin ng ginagawang serbisyo ng gobyerno para sa mga kababayan natin. Actually, Sir Ted, as far as we are concerned, alam namin na napaparating namin ang mensahe. Maliban po sa press briefing, meron po tayong mga palabas, mga program na pinapakita sa PTV4, sa RTVM. Mga programa po ng gobyerno. At na malamang ay hindi natin alam kung napapanood ng karamihan. Pero ang siguro ang nag-proliferate ngayon ay ang karamihan po talaga ay yung fake news mula sa social media, iba't ibang platforms. So yan po talaga ang challenge sa amin. May balita pa nga, hindi lang po Filipino ang gumagawa dito at meron pang ibang sumusuporta. Mga bansa, na laban sa Pangulo o laban sa Pilipinas. So yun po dapat ang aming tinutugunan at syempre po maliban po sa amin, sa gobyerno po na dapat itong masawata. Siyempre, hingi na rin po namin ang tulong ng mga mainstream media, pati na po yung mga responsible social media content creator. Kung nakikita naman po karamihan na yung mga sinasabi ay fake or galing sa fake news, sana matulungan din po kami ng ibang nasa mainstream media na ma-fact check. Tulong na lang din po ito para sa bayan. Hindi lang po para sa gobyerno ng kumbaga whole nation approach po ito. Opo. Sana yun na po din. Opo. Attorney, Yusek, doon sa inyong paghingi po ng tulong sa mainstream media, at usapin ng to combat fake news, yung fake news kasi pwedeng propaganda talagang paninira, pero meron din po naman ding mga programa nga dapat ang gobyerno na ipinaaabot sa tao sa pamagitan po ng mga panayam sa mga opisyal ng gobyerno. Ang concern naman namin, halimbawa, sabi nga din kahapon ni Ginoong Holmes, dapat maging proactive ang communications team ng gobyerno, hindi lang sa Malacanang kundi sa bawat departamento. Ang problema po ay yung unavailability or refusal of some people in government to be interviewed para po maghayag ng programa ng gobyerno. I mean, hindi na ako mag-iisa-isa pa pero at least meron kayong Vince Dizon ngayon na kahit paano po nakapagpaparating ng mensahe at nakikita natin yung ginagawa niya, pero maliban sa kanya at sa ilang po manaka-naka dyan, mahirap pagilapin. Kung siguro yan po ang isa sa mga nagiging issue po, makakarating po yan at mas maganda po, Sir Ted, kahit off the air, masabi niyo po sa akin kung saan kayo ahensya na merong hindi na-i-interview or hindi nakakaroon ng paglilinaw at gagawin po natin ito ng paraan para pumapahatid lang po talaga ang mga mararaming programa po ng administrasyon at ng Pangulo. Halimbawa po ang Agriculture Department, kasi din ang sinasabi po ni Ginoong Holmes kahapon, sa usapin ng bilihin, pagkain basically. So dito po napakalaking bagay nga na hindi lang daw po yung mga press release o mga sugar coating mismo maramdaman din po ng taong bayan. So maliban doon nga siguro sa pagiging available sa katanungan dito po sa mga basic na ginagawa ng isang ahensya ay yung maramdaman din po on the ground yung programa ng gobyerno. So sa punto pong yun, ma'am, sino po ang in charge doon sa palasyo? Paano po kaya yun? Para ho naman din hindi masayang yung programa ng gobyerno kasi kung may ginagawa naman talaga dapat maramdaman po ng taong bayan. Yes, katulad po niya sa DA, sir. Sir Ted.
kamakailan po, marami din po nagbibigay sa amin ng impormasyon na yung presyo ng bigas sa kanila ay bumaba na daw po talaga. Marami na daw po sila nabibili, parang 34, 33, 30, something like that. Pero meron pa po isang programa na parating ang Pangulo na talaga po makikinabang ang taong bayan. Siguro inaayos lang po kung paano ito maihahatid sa taong bayan. Marami pong programa. Siguro with me, sa PCO, kakausapin ko rin po, Sir Ted, ang ibang mga ahensya. Katulad po, may mga press briefing po kami na mismo po yung mga secretary or heads ng agencies ay iniimbitahan po namin sa press briefing para sila po mismo ang magbigay ng good news sa tao. Pero yung iba po, ito naman po tayo, may mga fake news peddler na sinasabi na yung pangungumbida namin. Ito po nangyayari, Sir Ted. Yung pagkukumbida namin sa mga sa mga representatives ng agencies, at sila yung isasaalang namin para magsalita. Ang sasabihin nila, ito fake news talaga to, Sir Ted. Napaka-incompetent siguro ng undersecretary ng press officer kasi hinahayaan na lang niya yung mga heads ng agencies na magsalita. Sabi niyo po kung talaga paano kumilos sa mga fake news peddlers. So, pero with that concern, sir, kailangan din na talaga mismo yung mga head of agencies is masama namin sa press briefing, and may project pa po ang administration, Sir Ted. Magkakaroon kami ng podcast at mga secretaries din, heads of the agencies, ang ating makukumbida para po mas maraparating nila sa tao kung ano yung dapat na makita, ano ang mga serbisyong pwedeng madinig or maramdaman ng taong bayan. Sige po. Well, kasi, kami ho naman po nga dito ay bukas anytime kapag po may mga isyong pambayan na gusto hong liwanagin mismo po ang gobyerno, particular po ang ilang mga government agencies para po maging daan din doon sa pagpapalawak po ng informasyon, Yusek. Dito po sa issue ng kidnapping ngayon. Kahapon nakapanayan po namin ang honorary chairman nga po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, si Ginoong Sergio Luis Ortiz. At sa kanya nanggaling, worried sila dito po sa ilang kaso po ng kidnapping. Sabi mismo ni Ma'am Tessie Angsi, 3 kidnapping cases in just 5 weeks. Hindi po ito kumbaga, ma'am, hindi po ito fake news, no? At dito po talagang sinasabi ng mga negosyante na ang gobyernong Marcos kinakailangan na po ditong kumilos at maramdaman nila na may ginagawa ang gobyerno. Yes, sir. Katulad nga po nito. Siguro din po hindi naman din to fake news na talagang mabilis po na inaksyonan itong sitwasyon po ni Mr. Ke. Bago nga mag-Easter Sunday ay nakuha na po o nahuli ang 3 suspect. Ganun po talaga kabilis ang isinagawa dahil din po ito sa direktiba ng Pangulo. Siguro lang, sir, ganito. Pag may mga ganitong sitwasyon, minsan po kaya po siguro hindi nakaka-action agad ang PNP or ibang mga law enforcement agencies. Hindi rin po kasi agad na ibibigay yung informasyon sa tamang ahensya. Parang minsan, pag ganito po yung sitwasyon, is kinikip muna nila sa family. They want to solve it by themselves. Na hindi nakakakilos kung paano agad mariresolba. So parang darating na lang minsan yung issue pag nandun na. So siguro po, kung may ganitong klaseng issue, sir, especially kidnapping, wag po sila mag-atubili. Kung may takot sila na may pagbabanta, na wag makipag-ugnayan sa police or sa ibang law enforcement agencies, wag mag-atubili. Kasi po mas mapapabilis po ang trabaho ng law enforcement agencies natin kung makikipag-cooperate din po yung mga taong concerned. Sa punto, ma'am, ng dapat wala kasing kidnapping na nangyayari. Di po ba? Yung prevention. Ano po ang inyong masasabi doon, attorney? Sir, sinisikap naman po ng pamahalaan. Kahit sino pong gobyerno, kahit anong bansa, ayaw naman po ng itong klaseng krimen. Pero hindi po ito maiiwasan kung may ganyang klaseng mga pagbabanta. Kailangan din po talaga ng tulong, no? Ng tao. Tulong mula sa tao na para mabilis din maka-action ang mga law enforcement agencies. Pero sabi nga natin, ito mga suggestion po na nagmumula sa mga concerned citizens natin, ikinukonsidera po talaga to dahil hindi po magandang mag-reflect sa gobyerno ang mga ganitong klaseng krimen, yung mga nangyayaring sitwasyon na ganito. Kaya asahan niyo po na mas mabilis pa po ang pag-aksyon ng gobyerno, basta po rin ang kooperasyon po ng tao ay kailangan din po natin. Opo. Doon po sa punto ng request po ng mga negosyante, na yung mas attorney, hindi ko po alam kung pwede po ito sa ating pong batas. Ang sabi nga nila, dapat may special court dito sa mga kidnapping cases para masiguro lang na mabilis yung pagpaparusa dito sa mga may gawa nitong kidnapping na ito. Sir, ang alam ko, pag heinous crime, meron na pong court na for that eh. Way back, meron po kasi akong kaso ng kidnapping. At that time, sa Manila po yun, parang 8 months lang namin na take up. Natapos agad. Pero as of now, Sir Ted, itatry ko po alamin kung ano, ipapamonitor po natin ano na ba ang sitwasyon pag mga ganitong klaseng kaso. Opo, kasi nga din ngayon ang PNP may statement na case solved na itong kay Anson Ke. Pero may dalawa pa pong sinasabi na dapat po ay tinutugis. Yung po mga ganun, ma'am, bagamat ito po ay PNP matter na po, pero doon po sa sinasabi ng ibang grupo, pati itong mga negosyante na napakaaga niyo sabihin na case solved na yan, di pa nga may mga dapat makakayong hulihin. Sir, kasi ganito. Hindi natin alam yung strategy ng PNP. Kung patuloy pa sila nag-i-investigate, hindi natin alam ang strategy kung paano. So siguro estratehiya po yan kasi hindi na naman nila titigilan yan kung meron pang natitira. Okay.
Opo. Sige po. Strategy ng PNP. Naglalabas sila ng statement no na kesyo ito hong nagdaang Semana Santa, ang crime rate, ang index crime bumaba, ano po mga etc. Sabi ho ninyo, yung inflation parang ang datos ng PSA ito'y bumabagal, no? Kumbaga mas maganda ang lagay ng inflation rate natin. Pero sinasabi ng mga tao, ang problema namin inflation pa rin. Dito ho sa PNP, bumababa daw po ang index crime, no, ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binaril, patay. Yung isang sumakay lang yung isang nagmamasada lang ng tricycle, pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po siguro makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin na babalitaan at mapapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad yan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano ito ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap namin. Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So, kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan. Because, yan po, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So, siguro isatabi natin yung mga nakita na sa TV. Kasi yan talaga yung in-news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin, o binasag yung salamin, in-news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Opo. So, paano kaya yun, ma'am? Kung, kasi, paano kaya ang treatment doon ng mainstream sa police report, no? Yung ganung uri po. Kayo po, ano pong suggestion niyo po, ma'am? Paano po natin dapat pong ilabas ito? Kasi kami ho naman din, ang aming mga reporters, obligado po no, na ito ilabas kasi nga din may visuals, may complainant, may victim, etc. So paano po, kayo po ma'am, kami po makikinig, paano po, sa tingin po ninyo ang dapat po na paghawak po sa pagturing po sa ganitong uri ng balita? Halimbawa, ito suggestion lang sir. Halimbawa, may nahuli, snatching. Sana, ma-monitor din kung itong taong to ay nahuli. Kung itong taong to ay napagbayad. Hindi yung puro krimen lang, tapos yung mga nagawa na paghuli, nakulong, parang hindi naman siya nababalita lagi. So di ba dapat pantay siya? Kung ano yung ginawa ng police, mabilis sa paghuli, di po dapat ma-praise din naman natin. Uy, ang bilis. At ulit ito sir, ito katulad nung yung paghuli ng tatlong suspect regarding this Mr. K case. Yung ibang mga fake news peddlers, ito sir, sasabihin nila, ay hindi yan totoo, fall guy yan. So syempre ibang mga tao na yun ang nakikita at nadinig, magkakaroon na naman ng ibang imahe, ang gobyerno. Magiging negatibo na naman. So, sa akin lang sir, kung merong nahuli, may ginawang krimen at nahuli at may ginawa rin na maganda ang kapulisan dahil sa mabilis na aksyon, sana napapakita rin kaagad-agad. Yun lang po. Kasi mga petty crimes, so dapat meron din po sanang mapakita na na-resolve to agad. Siguro po naman din, ang amin, kung mamarapatin yung attorney, maging proactive din po siguro ang pambansang pulisya, no? Sa kanila pong pagtugon sa mga tawag para po sa mga panayam, no? Dito po sa reaksyon agad nila sa mga reported po na mga krimen ngayon na nangyayari. Kasi, attorney, mahirap yan, ano? Yung sitwasyon po ninyo, kasi nga, kumbaga, yung police report na bahagi po ng mga newscast, araw-araw yan, at wala po namang report tungkol doon sa mga nahuhuling snatcher. Mga nahuhuling kaninyo, mga magnanakaw sa mga barangay. Sige po. So, makikipag-ugnayan po tayo kay General Marbil. Dapat kasi din mapakita po din talaga yung ginagawa ng kapulisan para nakikita ng tao. Opo, yes ma'am. Ako naintindihan ko where you're coming from, ano, dito po sa inyong responsibilidad ngayon kasi napakahirap po nitong nakaatang sa inyong balikat para po dito sa pagbabalanse, no, sa mga accomplishment po ng pamahalaan vis-a-vis sa mga reported po nitong mga nangyayari po sa ating kapaligiran. So, attorney, sa sitwasyon ngayon dito po sa lumabas nga no na survey ng Pulse Asia. So, sa pangkalahatan po, ano ang sinabi sa inyo dito ng presidente? Ano ang instruction sa inyo kung meron man at paano niya po ito tinanggap? Nung una po kami nag-usap, ang sinasabi niya po talaga, malamang po yung mga respondents na sumagot ay bombarded ng fake news. Yan po. Pero, nasabi po rin po niya, hindi natin ito hindi papansinin. Tingnan pa rin kung yung mga respondents, gaano na ang tao na natutulungan ng gobyerno. At kung nakakarating ba talaga yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Okay, sige po. So ma'am, maganda po itong ating ugnayan. Kung sakasakali po, muli kaming istorbo sa inyo. Para mapakinggan po. Anytime. Basta Ted and DJ siya, anytime. Para mapakinggan din po ang panig po ng Presidente at panig po ng Malacanang dito po sa mga napaka-importanting isyong pambayan nito. After all, ma'am, bawat araw.